Victory or death! Victory or death! Isipin mo ito, isang napakalaking hukbo ng 100,000 mandirigma ang nagmartsa papasok sa isang malawak at mapanganib na disyerto. May dala silang armas, kabayo, pagkain at malinaw na misyon. Ngunit, makalipas lamang ang ilang araw, wala nang nakakita sa kanila kailanman. Walang bangkay, walang bakas, walang nakaligtas. Para bang nilamon sila ng mismong disyerto. Ito ang isa sa pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng mundo, ang kwento ng nawawalang hukbo ng mga Persyanong sundalo sa Egypt. Tanong, pero paano posible na 100,000 sundalo ang basta na lamang naglaho? At kung totoo nga ang kwento, nasaan ang kanilang mga labi ngayon? Upang maunawaan ang misteryong ito, kailangan nating bumalik sa sinaunang panahon ng Egypt noong 6th century BCE. Noong panahong iyon, ang Egypt ay nasakop ng makapangyarihang Persian Empire sa pamumuno ni Haring Cambyses II. Matapos niyang masakop ang Egypt noong 525 BCE, nais ni Cambyses na patatagin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit, may isang lugar na hindi sumusunod sa kanya. Isang templo sa Siwa Oasis, malalim sa Western Desert. Ang templong ito ay kilala bilang Oracle of Amun, isang banal na lugar kung saang pinaniniwalaang nakikipag-usap ang mga Diyos sa mga tao. Ayon sa mga ulat ng mga sinaunang manunulat, ang mga pari ng templo ay tumangging kilalanin si Cambyses bilang tunay na pinuno. At iyon ang nagpasiklab sa galit ng hari. Kaya nagdesisyon siyang gawin ang isang bagay na matinding hakbang. Magpadala ng napakalaking hukbo upang sirain ang templo. Isang hukbo na binubuo ng 100,000 mandirigma. Ang kanilang ruta ay magsisimula sa lungsod ng Thebes at tatawid sa mapanganib na Western Desert ng Egypt papuntang Siwa Oasis. Isang paglalakbay na tinatayang 800 kilometers sa gitna ng walang katapusang buhangin. Ngunit ang paglalakbay na iyon ay hindi na natapos. Tanong, ano nga ba ang nangyari sa hukbong ito habang sila ay nasa gitna ng disyerto? Ang pangunahing kwento tungkol sa pangyayaring ito ay isinulat ng Greek historian na si Herodotus noong ika-5 siglo BCE. Ayon sa kanyang aklat na Histories, ang hukbo ay naglakbay mula Thebes at nakarating sa isang oasis na tinatawag na Karga Oasis. Doon sila nagpahinga bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Ngunit, matapos nilang iwan ang oasis, may nangyaring hindi inaasahan. Habang sila ay nagmamartsa sa gitna ng disyerto, isang napakalakas na sandstorm ang biglang dumating. Ang hangin ay naging napakalakas. Ang buhangin ay umikot na parang isang napakalaking pader. Ayon sa kwento, ang buong hukbo ay natabunan ng buhangin. The storm is upon us! Fall back! Push forward! We cannot stop now! We are lost! Save yourselves! At mula noon, wala nang nakakita sa kanila muli. Bagamat walang direktang saksi na nakaligtas sa hukbo, ang kwento ay ipinasa sa pamamagitan ng mga mangangalakal, manglalakbay at mga lokal na tribo sa disyerto. Noong ika-19th at ika-20th century, maraming explorers ang nagsabing may narinig silang kwento mula sa mga Bedouin tribes. Ayon sa ilang sa kanila, may mga lugar sa disyerto kung saan makikita ang mga sinaunang buto, armas at kagamitan ng sundalo. Ngunit karamihan ng mga ulat na ito ay hindi kailanman napatunayan. Sa loob ng mahigit 2,500 years, maraming archaeologists at explorers ang nagtangkang hanapin ang nawawalang hukbo. Noong 2009, dalawang Italian researchers na sina Angelo Castiglioni at Alfredo Castiglioni ay nagsabing nakahanap sila ng posibleng ebidensya.
Sa Western Desert, natuklasan nila umano ang mga proba, mga buto ng tao, mga arrowheads, mga bronze weapons, at mga piraso ng armor. Ang lokasyon ay malapit sa Gilf Kibir Plateau. Ngunit ang kanilang discovery ay nanatiling kontrobersyal. Maraming archaeologists ang nagsabing kulang ang ebidensya upang patunayan na iyon nga ba ang nawawalang hukbo. Sa modern panahon, ginamit na rin ang satellite scanning, ground-penetrating radar at AI mapping upang hanapin ang hukbo. Ang Western Desert ng Egypt ay isa sa pinakamalawak at pinakamapanganib na disyerto sa mundo. Napakaraming bahagi nito na hindi pa rin lubos na pag-aaralan hanggang ngayon. Ibig sabihin, posible pa ring nakatago sa ilalim ng buhangin ang sagot. Theory 1. Devastating Sandstorm. Ito ang pinakapopular na teorya. Ang Western Desert ng Egypt ay kilala sa mga super sandstorms na kayang burahin ng buong karavana o hukbo. Posibleng natabunan ng buhangin ng hukbo sa loob lamang ng ilang oras. Theory 2. Attack by Desert Tribes. May ilang historians na naniniwala na maaaring inambush ang hukbo ng mga lokal na tribo sa disyerto. Ang mga tribong ito ay sanay sa terrain at maaaring ginamit ang disyerto bilang kanilang depensa. Theory 3. The story was exaggerated. May mga modern historians na nagsasabing maaaring pinalaki lamang ni Herodotus ang kwento. Posibleng mas maliit ang hukbo at natalo lamang sa disyerto. Hanggang ngayon, ang misteryo ng nawawalang hukbo ay hindi pa rin nalulutas. Ang Western Desert ng Egypt ay patuloy na pinaghahanapin ng mga archaeologists at bawat ekspedisyon ay may pag-asa na baka sa wakas matagpuan ng nawawalang hukbo na nawala sa kasaysayan. Sa tulong ng modern technology tulad ng satellite scanning, ground-penetrating radar at AI mapping, mas malaki na ang tsansa na matagpuan ng mga nawawalang archaeological sites sa disyerto. At maaaring balang araw, matutuklasan na rin ang sagot. Sa loob ng mahigit 2,500 years, nananatiling isa sa pinakamalaking misteryo ng kasaysayan ang kwento ng hukbo na nagmartsa sa disyerto at hindi na bumalik. Ito ba ay isang trahedya dulot ng kalikasan? Isang lihim na labanan sa disyerto? O isang kwento lamang na pinalaki ng kasaysayan? Hanggang ngayon, ang disyerto ng Egypt ay tila may tinatagong lihim at maaaring sa ilalim ng milyon-milyong tonelada ng buhangin, nakatulog pa rin ang nawawalang hukbo ng 100,000 mandirigma. Pero ang tunay na tanong ay ito, handa ba ang mundo na malaman ang katotohanan?